Naglabas ng isang tila hamon or banta si Junmar Fajardo sa sandaling magharap na sila ng TNT Tropang 5G sa finals ng PBA Philippine Cup. Pag-amin naman ni Alfrancis Chua, wala silang planong magpasok ng bagong player sa Barangay Ginebra sa susunod na season. At si Renzo Bando nagpahayag ng kahandaan at kasiyahan nang malamang kasama na siya sa pool ng Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa lumabas na pahayag, hindi man diretsang inamin, maituturing naman itong isang malaking banta o hamon sa hanay ng mga bata ni Coach Chot Reyes. Nang makausap ng media, idinetalya ni Junmar Fajardo ang lagay ng kanyang iniindang injury kasabay ang linyang paghahandaan namin sila. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Junmar sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Nag-tight lang yung hamstring ko. Akala ko may nag-stretch yung muscle, pero okay lang naman. May pahinga naman kami, di ba? May therapy naman ako dito. Masaya kami na makakalaro ulit kami sa finals. Yun yung pinaghahandaan namin sa conference na to. Pero alam naman namin na hindi ganun kadali na kalaban ng Token Text. Kailangan namin gawin yung kung ano yung kailangan namin gawin. Paghahandaan namin sila. Siguro unahin natin mga ka-playoffs yung injury ni Junmar. Base sa kanya, walang magiging problema sa finals. Hindi seryoso ang lahat ng kanyang nararamdaman doon. Ibig sabihin, kakayanin niyang makipagsabayan sa hanay ng TNT Tropang 5G na nakakuha ng bentahe bunga ng idinaos na Game 7 ng Barangay Ginebra at SMB. Laking bagay kasi nun mga ka-playoffs Hindi sila papasok sa court ng pagod. While yung SMB, bagamat press sila sa isang bakbakan na posible maging bentahe nila dahil sa bitbit nilang momentum ng talunin ng Barangay Ginebra sa semis, hindi maikakailang pagod sila sa serye, di ba? Mabigat ang dinaanan nilang serye, kaya hindi imposible na maging factor ang pagod sa finals versus TNT. Sa sinabi ni Junmar na paghahandaan namin sila, mararamdaman mo dun yung gigil na basagin kagad ng TNT once na sumalang na sila sa court. Hindi lang yan tingin natin dito maghahanda talaga sila ng isang epektibong game plan para maungusan ang naghahangad ng Grand Slam na prangkisa ng MVP Group. Game plan na posibleng sumubok sa tigas ng grupo ni Coach Chot Reyes. Alam naman natin na binabagyo din sila ng injury mula umpisa, kaya sa pag-akyat nila sa finals kalaban ng SMB, kakailanganin nila ang isang matinding determination bukod sa magandang execution ng inihanda nilang game plan versus SMB. Sobrang palaban kasi itong SMB. Kung titingnan mo yung pahayag ni Coach Leo Austria, mararamdaman mo yung kagustuhan nilang makuha yung kampyonato ngayong season. Sabi niya sa interview ng media, nasa finals daw sila, hindi lang para hadlangan ang Grand Slam ng TNT Andito raw sila dahil gusto rin nilang manalo. So dito pa lang alam na natin na bakbakan to the max ang masasaksihan natin at kailangan maghanda ng mabuti ang TNT Tropang 5G. Habang determinado ang grupo ni Junmar Fajardo na maunahan ang TNT Tropang 5G, tila wala namang plano ang pamunuan ng Barangay Ginebra na baguhin ang lineup nito para mapunan ang sinasabi ng ilang fans na kakulangan nito. Base sa pahayag ni Team Governor Alfrancis Chua, parehong hanay pa rin ang ipaparada nila sa susunod na season. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Alfrancis Chua sa report ng Fast Break sa fastbreak.com. Tingin ko ganun pa din ang lineup namin next season Tingnan na lang natin kung makakakuha sa draft o via free agency. Pero ganun pa rin, okay naman yung performance namin this season. Nagkaroon lang ng injuries pero at least lumaban. So mula kay Alfrancis Chua, parang malabo ata na magkaroon ng bagong mukha ang Ginebra, di ba? Kahit sinabi niya na titingnan nila yung posibilidad na makakuha sila sa free agency o dun sa draft. Kung titingnan natin yung komento ng ilan nating mga kababayan, lalo na yung fans ng Barangay Ginebra, sinusulong talaga nila na kumuha sila ng big man para umano may kapalitan si Japet Aguilar, di ba? Mariin din nilang din ang trade na naganap kung saan napatalsik si Christian Standhardinger. Ayon kasi sa kanila, hindi dapat inalis si Sistan dun Paliwanag nila, malaking bagay daw talaga kung andito pa si Sistan nung sumalang ang grupo ng Ginebra sa semis kalaban ng SMB. Hindi daw kinakaya ni Japet ang lahat ng responsibility lalo na kay Junmar Fajardo. Pero dahil sa pahayag ni Alfrancis Chua, posibleng walang makitang bago ang fans sa kanilang paboritong koponan sa susunod na season. Sila pa rin, di ba? Kung susuriin mo namang mabuti, okay naman talaga yung performance ng grupo. Nakarating sila sa semis, muntik pa nilang masilat ang SMB, di ba? Pero paniwala kasi ng karamihang fans ng Gin Kings, dapat nang magkaroon ng isa pang big man dahil injured pa rin si Isaac Go na dapat katuwang ni Japet Aguilar. So siguro wait and see na lang talaga yung mga taga-barangay kung magbabago ng desisyon ng management ng Ginebra
at tuluyan silang kumuha ng ibang player. Kung tila hindi sigurado ang pamunuan ng Ginebra na kumuha ng bagong player sa susunod na season, nagpakita naman ng kasiyahan si Renz Abando sa balitang kasama na siya sa pool ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, hindi na kailangan pag-isipan ng pagsama sa pambansang kupunan. Itinanggi rin niya na posibleng magkaroon ng problema ang pagsama niya sa SGA para sa Jones Cup. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Renz sa report ni John Mark Garcia ng Spin. Hindi ko na pagdidesisyonan yun. Gilas yan eh. Hindi naman nasagasaan yun sa Gilas. Naging open naman sila na alam naman nilang nandito naman ako. Kinausap naman ako ni Coach Richard Del Rosario. Tinanong niya rin ako kung kailan ang balik namin. Sabi nila tatawagan daw nila ako kung need na nila ako dun sa practice after SGA. Sa Gilas, sobrang happy ako kasi naging part ulit ako ng Gilas pool. Sana pag na-line up ako, gagawin ko lahat. No-brainer, sabi nga nila, di ba? Kapag kasi Gilas ang kumatok sa pintuan ng isang player, parang automatic na ata yun eh. Maliban na lang siguro kung may mga kompromiso na siya na hindi pwedeng pigilan, katulad sa kaso ni Jordan Hedding nung tawagan ni Coach Tim Cone, di ba? Nung time na yun kasi, hindi pwede si Jordan Hedding. Base sa inilabas niyang pahayag ng mga panahon na yun, meron siyang inaasikasong personal na problema kasama yung kanyang may bahay. Anyway, sa kaso ni Renz Abando, super happy siya, di ba? Halata naman sa tono niya dito. Pero bago siya sumabak sa pool ng Gilas Pilipinas, dadaan muna siya sa Jones Cup kasama ang SGA. July 12 to 20 po yan. Tapos niyan, diretso na siya sa Gilas Pilipinas. Pangako ni Renz, kapag napili talaga siya, gagawin niya ang lahat na makakaya niya para sa pambansang kupunan. Ako rin, para sa akin, pabor din ako na makasama siya. Alam naman natin kung ano yung kakayahan niya, di ba? Kung ano ang kaya niyang ibigay sa Gilas Pilipinas. Para siyang batang Bong Alvarez nung araw. Dala-dala niya yung excitement kapag naglalaro na sa loob ng court. Yung hustle niya, yung tigas niya sa rebound, yung rugged game niya, yun yung wala ngayon sa atin eh. Pero syempre, decision pa rin ng management kung mapipili siya o hindi. Sana mapili, di ba? So guys, maraming salamat.